Kinansela ng Department of Energy ang kontrata ng Solar Energy Company na pag-aari ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil umano sa mga paglabag. Sabi ni Leviste, sasagutin niya ito pati ang iba pang isyung ibinabato sa kanya sa muling pagbubukas ng Kongreso sa January 26. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Dahil bigong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon pa sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ang reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasabi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang Vice Chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng mo Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's the formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.